So, ito na nga, guys. Kasi syempre naman lahat tayo nagtanong, 'di ba? Kasi 'di ba questionable naman talaga ang pagkatao ng mayor na si Alice Guo doon sa Bamban. Kasi unang-una, 'di ba? Kagaya ng kahapon, sinabi natin sa inyo na wala siyang history ng school record from elementary to high school, even college. Wala talaga siyang history. Wala pong nakitaan or namataan na nag-aral siya history nga guys ng school record dito sa Pilipinas. Ang lusot niya naman dyan guys, homeschool daw siya. Okay. Pangalawa, wala siyang record sa ospital. Hindi niya nga alam kung saan siya pinanganak. Diba? Ang sabi niya, nasa bahay lang siya, pero hindi niya daw matandaan. Talo ko pa pala siya, no? Kasi ako guys 7 years old pa lang ako, o 5 pataas hanggang ngayon. Lagi kong tinatanong sa mama ko, Ma, saan ako pinanganak? Sabi naman sa akin ng mama ko, pinanganak ka sa Jose Favela Memorial Hospital. Doon ka pinanganak. So, pinakamalaking hospital daw yun. Magandang paanakan daw yun. Yun yung sabi sa akin ni mama. Doon daw ako pinanganak eh. And up to this moment, alam ko. Kasi guys, even sa sa PSA ko, dati NSO, tapos dati live birth, laging naka-indicate doon kapag hinihingan ako ng live birth ng aking teacher o nasan live birth mo, lagi kong tinitingnan yan kung ilang pounds ako, alam ko pa nga eh. 'Di ba? Talo ko pa si Mayor Alice Guo. 'Di ba, mantakin mo pati kahit pounds ko, alam ko kung gaano ko kabigat nung bata ako at gaano ko kahaba nung bata ako. 'Di ba? Alam ko. Tapos ako din yung firstborn ng mama ko. Syempre, ako yung nakalagay doon. And then, itong history sa bansa ni Mayor Guo, wala din pong record. So ngayon nga po guys, lahat tayo nagtaka. Paano siya naging mayor? So ngayon, bigla po siyang nadulas. Tinulungan pala siya guys ng previous administration. Sino yung previous administration? Si Digong. Sila Duterte. Sino yung tumulong sa'yo sa previous administration? Yan yung pinakatanong natin. Sinong previous administration ang tumulong sa'yo? So ngayon nga po guys, panood muna natin yung video ni Mayor Alice Guo. Panoodan nyo muna guys Kinwestiyon ng ilang senador ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa isang ni-raid na pogo sa lalawigan. Lumalabas sa investigasyon na walang record of birth sa ospital si Guo at wala ring mga dokumentong nag-aral siya. Nakatutok si Ma'am Gonzales. She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka-stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya sa Hongsheng. Nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow. Wait lang guys Sa mga nagtatanong, Mima, paano na-link yung pangalan ni Mayor Alice Guo dito sa Pogo? Pogo? Kasi guys, merong isang Vietnamese tapos isang Malaysian national na tumakas nga po dito guys sa lugar ng Bamban, sa Pogo operation na yan. Kasi ang nangyayari guys is parang dinidetain sila. So, nagsumbong yung dalawang taong yon, yung isang Vietnamese at isang Malaysian national dito sa mga pulis. And after that na nagsumbong, ni-raid ng kapulisan yung Pogo Hub operation na yan. And then, hindi lang pala dalawa yung biktima. Bagkus 900 silang biktima ng human trafficking. So now, paano na-involve yung pangalan ni Mayor Alice Guo? It is that because guys, yung pinagrerentahan ng Pogo Hub operation, yung compound ay nakapangalan dito kay Alice Guo, nakapangalan sa kanya. At ang malala pa dito guys, pati po yung kotse na ni-raid ng Pogo naka-registered po kay Alice Guo. Kaya po na-link ang kanyang pangalan dito. And lahat naman tayo magtataka guys, dito pa lang sa part na ano yung special doon sa Bamban? Kasi mostly ng Pogo nandito sa Kamaynilaan, sa NCR. 'Di ba?
ano yung special doon sa Bamban. Kaya nga, tawag dito, dinidinig nila itong ano na to, itong anomalya doon sa Bamban. Anyway, ito pa, pagpatuloy natin. Duda para sa chairperson ng Senate Committee on Women and Children ang pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa pagdinig kahapon, lumabas na walang hospital record of birth si Guo at ang kanyang certificate of live birth nirehistro noong 17 taong gulang na siya. 17 taong gulang. Late registered. Actually, may kilala akong late registered siya. Kasi pinanganak sa bahay. Okay. Pero yung 16, 17 years, ang tagal naman nun. Ano ka, indigenous people? Diba? Hindi ka naman nata indigenous people. Diba? Kaloka to. Sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya. Pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. Ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese, half Filipino po. Bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo? At saan pala po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po... Wala ring dokumentong nag-aral si Guo dahil homeschooled umano siya. Tanong ni Ontiveros, Chinese national ba si Guo? Kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice? Wait lang guys, oo nga pala, madagdag natin. Itong Pogo operation na na-raid po ng kapulisan doon sa Bamban, sila-sila lang din po guys involved. Na-link po sila, involved po sila sa hacking ng government agencies website. Kaya nga kung matatandaan nyo, last month, January, February, March, April, 'di ba, yung PCG Facebook page na hack, yung OWA 17 times na hinahack. Tapos yung napaghinalaan doon is mga Chinese. And akala natin guys, galing sa China. Pero ang nangyari, dito pala sila sa Pilipinas nag-ooperate. Which is itong Pogo na na-raid na to, yung mga na-raid doon guys, involved doon sa cyber hacking ng government website official. Kahit nga yung yung account ng ating presidente, they are trying to hack yung mga official website ng ating presidente. Hindi ko alam bakit nila ginagawa yun. So, ano yun? Para makakuha kayo ng information ng meron kami, 'di ba? Yung mga personal info na ang dapat nakakaalam lang ay ang mga Pilipino, 'di ba? Pinaglululoko nyo kami. Dito pa lang nakikita nyo na guys na nagsisinungaling nga itong si Alice Guo. Problema nga lang talaga dito, meron atang humahawak sa kanyang likuran. Kung kaya tingnan nyo, 'di ba? Mayroong humahawak sa kanyang likuran na tinulungan daw siya ng previous administration kasi nga mayroong mga gagawin dito sa Pilipinas na hindi natin nalalaman. Ano to? Sleeper cells? 'Di ba? Pwedeng matawag na sleeper cells 'Di ba? Espiya ng China. Pati politika natin pinapasok, mantakin mo. Angas, no? Angas. Tapos questionable din talaga guys, dapat yung pagkatao nito magkaroon ng background checking ang National Bureau of Investigation kung ano yung totoong background nito. Kasi hindi naman daw to sikat sa Bamban. Lumutang lang naman daw po ito. And then after nun, okay na. Pagkalutang nanalo. First time in the history na wala namang masama kung babae ang nanalo, pero first time in the history na itong taong to hindi kilala at hindi sikat sa Bamban. Tapos agad-agad na
na naging mayor. Yun. Para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at Foothold. lumalabas national security sector. Hinihingi na ng komite ang Statement of Assets and Liabilities at Statement of Contributions and Expenditures ni Guo para malaman kung saan galing ang kanyang 2022 campaign funds. Tinulungan din po ako ng mga kaibigan, tinulungan din po ako ng previous administration din po. Ayan. Diba? Pinapagsubmit ka ng ng SALN mo tapos nagturo ka. Tinulungan po ako ng previous administration. O, sino sa previous administration yung tumulong sa'yo? Sino? Diba? Yan yung tanong dito. Sino yung tumulong sa previous administration sa'yo? Kanino ba guys legacy itong Pogo? Kaninong legacy itong Pogo? Kanino pa ba? Kay Duterte, diba? O, kaninong legacy yung Pogo? So ngayon, hindi na ito dapat questionin pa. Kasi kung sinabi niya previous administration related sa Pogo, related sa Chinese, o sino pa ba yung mahilig sa mga ganyan? Diba? Walang iba. Kundi si Digong. Diba? Pinaglululoko nyo naman kami, no? Anyway, yan po guys. Diba? Questionable, no? So, yan yung dapat nating alamin. So, makinig tayo sa susunod na next hearing para masubaybayan natin ang pagkatao at mabisto, diba? Itong si Alice Guo. Nang sa gayon, diba? Pwede siyang patanggalin. Diba? Bilang mayor, pasipain yan kasi sleeper cells ka pala nagmamanman ka lang pala dito sa politika ng Pilipinas Guys madami silang ganyan, fluent mag-Tagalog. Well, pinag-aralan ata talaga nila yung pagiging Filipino. Pero I think, baka nag-aral to sa China. Diba? And then, kailangan natin to. Diba? Yung tatay niya, half Chinese. Kailangan natin to. Magagamit natin to para sa ating mga operation. Diba? Anyway, okay. Sino yung yung may ng Comelec noon? Dapat questionin din yung yung Comelec guys, dapat questionin din yung Comelec kasi bakit naman kasi sa bagay. Kasi guys, 'di ba pag tatakbo ka, ang aanuhin mo is live birth lang yung ipapasa mo. Hindi ka na nila bina-background check as long as you are able to read and write. Pero yung residency mo, 'di ba dapat questionable 'yun? Yung, diba 10 years na dapat andito ka nakatira sa Pilipinas, paano nakapasok to? Well, okay. Ang sabi naman niya, tinulungan daw siya ng previous administration. Let's see sa susunod na next hearing. So again, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.